Bukod sa nakaambang taas presyo ng langis, tumaas na rin ang pamasahe sa ilang passenger at cargo vessels na tatamaan ng taas presyo ng gasolina. 10 hanggang 20% ang posibleng itaas mula sa regular na fare sa ilang shipping lines. Narito ang balita. Habang nagpapatuloy ang sigalot sa Middle East, unti-unti namang nararamdaman dito sa Pilipinas ang epekto nito hindi lang sa nakaambang taas presyo ng mga produktong petrolyo, kundi maging sa taas pasahe rin. Ilang shipping companies na kasi ang nag-anunsyo ng kanilang fare adjustment. Simula March 23, magpapatupad ang Montenegro Shipping Lines ng 10% to 20% na adjustment fare sa mga pasahero at sasakyan depende pa sa layo ng kanilang destinasyon. Sunod ring nag-anunsyo ng fare matrix noong nakaraang linggo ang Fastcat at Robles Shipping Incorporated. Wala naman daw ibang opsyon ang Starlight Ferries kaya't magpapataw rin sila ng 25% sa halagang ibabayad ng mga ipinapadalang cargo habang bahagyang taas pasahe o partial fare sa mga pasahero naman na epektibo simula March 10. March 11 naman magpapatupad ng passenger at cargo surcharge rates ang light ferries. Hindi naman nagpatupad ng taas pasahe ang Ocean Jet, ngunit pansamantala naman silang naglabas ng alternative schedule sa kanilang mga pasahero mula March 10 hanggang March 20, alinsunod sa abiso ng Maritime Industry Authority o Marina na bumuo ng contingency plan. Samantala, bagamat sinabi ng Marina na may karapatan ng lahat ng mga shipping company na magpataw ng dagdag singil sa pamasahe dahil pa rin sa patuloy na gulo sa gitnang silangan, dapat dumaan muna ang plano nilang adjustment sa Marina 2 linggo bago ito ipatupad. Sapat din daw dapat ang information dissemination ng mga shipping company sa kanilang mga pasahero 2 linggo rin bago maging epektibo ang taas singil. Ang mga abiso ay dapat nakapaskil sa mga apektadong pantalan, shipping company premises, passenger terminal o kung saan madaling makita o maabisuhan ng mga mananakay na magkaroon ng fare adjustment. Idinagdag pa ng Marina na agad din dapat bawiin ng mga ito ang upward increase sa passenger at cargo fares sandaling bumaba na rin ang presyo ng gasolina kasabay ng paghupa ng tensyon sa Middle East. Matatandaan na noong nakaraang linggo, una nang naglabas ang Marina ng contingency measures na maaaring sundin ng lahat ng nasa maritime industry. Kabilang dito ang trip consolidation para makatipid sa gastos ng operasyon, pagbabago sa oras ng mga biyahe at iba pang pamamaraan para makabawas sa energy cost at logistic. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.